Balikan na natin si Clazel Pardilla kaugnay sa update sa Vigan City na nagpatupad na ng coding system para sa mga nasirang establishmento. Yes, Clazel. Angelique, isinailalim sa Code Red ang ilang historical sites dito sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa 52 istruktura na sumailalim sa assessment, 2 historical site sa lungsod ang minarkahan ng Code Red ng Vigan City Local Government. Kabilang dito, Angelique, yung higit 300 years old na Vigan Cathedral na itinuturing na UNESCO World Heritage Site. Kasama rin, Angelique, ang makasaysayang Vigan City Bell Tower na ginagamit na warning device ng LGU. Bawal itong lapitan, pasukan at gamitin dahil sa posibleng pagbagsak o pagguho kasunod ng pinsalang natamo mula sa pagyanig at sa mayat-mayang mga aftershock. Pansamantalang isinara ang entry points sa mga naturang lugar at pinalipat ang ilang tindahan na doon nakapwesto. Akala namin, mapapasok namin yung mga inaasahan naming puntahan. Ayun nga, bigla naman nagkameron ng ganyang trahedya. Nabitin talagang, ay di hanggang sa tingin na lang kami, picture-picture sa labas. Uli-uli. Angelique, inilagay naman sa kategoryang Code Yellow ang 15 establishmento na partially damaged at kailangan ayusin. Pasok sa Code Yellow ang ilang simbahan, eskwelahan at vegan public market na pwede pa ring pasukin. Sa pag-iikot namin sa naturang palengke, pansin ang mga bitak sa mga pader at biga ng ikalawang palapag ng palengke, pero nagbukas pa rin ang mga stall na nakapwesto dito. Bagaman may pangamba, mas nanaig sa mga nagtitinda ang takot na magutom ang kanilang pamilya kapag hindi sila kumita. Sabi ni Vigan City Mayor Bonito Singson Jr., sila na ang mangunguna sa pagpapaayos ng mga establishmento na inilagay sa Code Red at Yellow. Naniniwala kasi si Mayor Singson Jr. na yung mga historical site ang muka at simbolo ng Vigan City. What we want to do is to be able to act right away, repair right away, reconstruct right away, whatever we can, no? Yung nasa Code Red na tower at saka yung cathedral natin, mas extensive lang yung ating investigation para hindi band-aid solution. If ever we will repair and restore those structures, ang objective natin is that they will last another 300 or 500 years again. Tiniyak din ni Mayor Singson Jr. na mabibigyan ng cash for work ang mga trabahador na apektado ng Code Red. Nakipag-ugnayan na ang pamahalaang panglungsod sa Department of Labor and Employment. Nasa higit 300 pesos ang arawang sahod ng mabebenepisyuhan ng cash for work na tutulong sa paglilinis sa ilang mga sites na napinsala ng lindol. Samantala, kung may mga naka-Code Red at Yellow na mga gusali, ay mayroon namang 24 na nasa Code Green na ang ibig sabihin ay ligtas ito sa publiko, kabilang ang ilang elementary at high school. Angelique. Yes, so Clazel, natapos na ba yung mapping ng mga gusali at pagko-code ng iba't ibang establishmento pagkatapos ng lindol? Angelique, hindi pa tapos yung mapping at tagging na ginagawa ng Vigan City Local Government at iba't ibang agencies. Yun naman kay Mayor Singson Jr., meron silang independent na ginagawa, pero kung may gagawin yung ibang agencies na inspection, assessment, ay hahayaan lamang nila na gawin iyon tulad na lamang ng National Museum para at least doble-doble ma-verify, ma-validate yung assessment na ginagawa nila. Kung halimbawa, dapat ba talaga itong ilagay sa Code Red, Code Yellow o Code Green na ligtas nga talaga sa publiko. Angelique. Just one more question. Napansin ko kanina dun sa video nung palengke, may mga bagnet, mga vegan longganisa. Kamusta na ang kalakalan dyan, ang negosyo dyan? Masigla pa rin ba o tumumal dahil sa lindol? Angelique, dun sa vegan public market,
hindi lahat ng mga stalls ay bukas. Sabi nga nung mga ilang negosyante, may takot pa rin naman yung iba sa kanila. Pero karamihan, Angelique, ay bukas. Kasi nga, baka nga sa sobrang takot nila sa lindol, paano naman daw yung kanilang pamilya? Baka naman magutom. Kaya mas pinili nila na mag-business as usual. Samantala, Angelique, ongoing naman yung repairs na ginagawa ng Vigan City Local Government. Katunayan, may mga nakita kayo mga tukod o scaffolding para nga yan sa gagawin na pagkukumpuni kasi for renovation na rin talaga itong Vigan City Public Market. Yun nga lang, tinamaan ng lindol kaya hindi na push through yung dapat sana na renovation. Pero at this time, talagang mag-move forward na raw yung renovation para matiyak na maayos itong Vigan City Public Market na kadalasan din, Angelique, na pinupuntahan ng mga turista para bumili ng mga pasalubong, lalo na yung vegan longganisa. Angelique. Okay, kamusta na lang sa mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat, Clazel Pardilla.